Mga mahal na kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang paksa ng leksyong pag-aaralan natin, basahin natin ng sabay-sabay, ang pamamahagi ng ating pananampalataya. Sa kabila ng nangyari sa marami sa atin, lalo na ng malaking pagsubok sa iglesia, lubos tayong nagpapasalamat sa Panginoon Diyos sa pagtawag niya sa atin sa Iglesia ni Cristo. Dahil natutuhan natin ang katotohanan o ang mga tunay na mga aral o doktrina. Ang pagkaalam ng katotohanan ay may kakambal na pananagutan o tungkulin na ang isa rito ay ang pamamahagi ng ating pananampalataya o pagmimisyon sa ating kapwa. Subalit dahil sa kasalukuyan nating kalagayan at sa kalagayan ng iglesia, maaring hindi pa natin magagawa ang pananagutan nating ito. Subalit darating ang panahong ibabalik ng Diyos ang iglesia sa dati nitong kalagayan na banal at maayos, magagawa na natin ang sagutin nating ito. Sa ngayon, ang magagawa lamang natin ay patibayin ang ating pananampalataya o ang ating pananalig sa mga dalisay na mga aral ng Diyos o sa mga tamang doktrina at alamin kung paano natin gagawin ang pamamahagi ng ating pananampalataya sa kapwa. Diyan na tayo sa unang bilang. Bakit tungkulin natin na ipamahagi ang ating pananampalataya sa ating kapwa? Ito sagot. Ginawa tayo ng Panginoong Hesukristo na ilaw ng sanlibutan. Yung mga alagad, yung mga tinawag, yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ginawa ng Panginoong Hesukristo na ilaw ng sanlibutan. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Bakit ginawa tayong ilaw ng sanlibutan? Basahin natin ang sagot. Upang magbigay liwanag sa harap ng mga tao. Sapagkat ilaw tayo ng sanlibutan, ang tungkulin natin magbigay liwanag sa mga tao. Yan tayo sa kasunod na bilang. Bakit kailangan ng lahat ng mga tao ng ilaw o liwanag? Ito sagot. Sapagkat ang daigdig o ang buong sanlibutan ay pinaghaharian ng kadiliman dahil sa kalikuan at kasamaan ng mga tao. Bilang mga anak ng Diyos, inaasahan niya na magliwanag tayong tulad sa mga ilaw ng sanlibutan. Bakit? Lahat ng tao nangailangan ng ilaw o ng liwanag dahil pinagharian ng kadiliman ang buong daigdig. Paano nangyari yun? Ano naging dahilan? Yung kalikuan at kasamaan ng mga tao. Sapagkat tayo ang mga anak ng Diyos, tayo ang ginawang ilaw, ano tungkulin natin? Magbigay liwanag sa sanlibutan. Mamaya alamin natin kung paano tayo magliliwanag o magsisilbing ilaw sa mga tao ng sanlibutan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Sa ano pa tayo inihalin tulad ng Panginoong Hesukristo kaya tungkulin o pananagutan nating ipamahagi ang ating pananampalataya sa ating kapwa? Ito sagot. Tayo ang asin ng lupa o ng sanlibutan. Hindi lang ginawa tayong ilaw, ginawa rin tayong asin. Yan tayo sa kasunod na bilang. Bakit kailangan ng sanlibutan o ng mga tao sa sanlibutan ng asin? Ito sagot. Basahin natin. Sapagkat ang buong nilalang o ang lahat ng tao ay naging alipin ng kabulukan. Ang asin ay mabisang preservative. Ginagamit ito ng mga tao na pang-preserve ng pagkain upang maiwasang mapanis, masira o mabulok. Ang mga tao sa sanlibutan ito ay alipin ng kabulukan dahil nga
sa kasalanan o sa kasamaan. Kaya dapat tayong magsilbing asin sa kanila upang maalis sila sa kalagayang yon, na alipin ng kabulukan o alipin ng kasamaan. Dapat nating maipamahagi sa kanila ang ating pananampalataya o ang mga salita ng Diyos upang matutuhan nila kung ano ang tama na dapat nilang gawin o ibuhay. Maaring sabihin ninyo na hindi kayo ministro na bihasa o sanay sa mga aral o doktrina sa iglesia. Kaya hindi ninyo maipamamahagi sa iba ang inyong pananampalataya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang mabisang paraan ng pamamahagi ng ating pananampalataya o ng mga aral na tinanggap natin sa iglesia? Ito sagot. Tularan natin ang babaeng Samaritana na sumampalataya matapos niyang marinig ang Panginoong Hesukristo. Pumaroon siya sa bayan at sinabi sa mga tao ang kanyang nasaksihan at kung paano siya nahikayat sa tunay na pananampalataya. Inanyayahan niya ang mga tao na sumama sa kanya upang makinig din sa Panginoong Hesukristo. Itong binasa natin ay isang mabisang paraan ng pamamahagi ng pananampalataya, gaya ng ginawa ng babaeng Samaritana. Palibhasa ay narinig niya ang Panginoong Hesukristo, sumampalataya siya. Ano ginawa niya nang siya ay sumampalataya? Pumaroon siya sa bayan, sinabi sa mga tao ang kanyang nasaksihan at kung paano siya nahikayat sa tunay na pananampalataya. Inanyayahan niya sila na sumama sa kanya upang makinig din sa Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, hindi sinarili nung babaeng Samaritana yung pagkatuto niya ng mga salita ng Diyos na itinuro ng Panginoong Kristo. Yung pananampalataya niya, ipinamahagi niya, ipinag-anyaya niya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ibinunga ng pagsisikap ng babaeng Samaritana na ipamahagi ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga tao kung paano siya nahikayat sa tunay na pananampalataya at sa pag-anyaya niya sa kanila? Ito sagot. Marami ang nagsisampalataya dahil sa patotoo ng babae. At lalo pang marami ang mga nagsisampalataya nang marinig nila mismo ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, hindi ba ang iglesia ay nagsimula sa isang tao? Sa kapatid na Felix Manalo? Nung nagsisimula ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw? Pero ano ang ginawa ng kapatid na Felix Manalo? Yung mga aral na inihayag sa kanya ng Panginoon Diyos, ipinangaral niya yon sa mga tao. Anong ibinunga? Marami ang sumampalataya. At yung mga ibinunga ng pangangaral ng kapatid na Felix Manalo, sila man ay nag-anyaya rin para sila man ay makarinig din at sumampalataya sa mga aral na itinuro ng sugo sa mga huling araw. Yan ang dahilan kung bakit ang iglesia ay naging malaganap, naging mabilis ang paglago. Dahil sa ginawang pagmimisyon o pamamahagi ng pananampalataya mula sa mga ministro hanggang sa mga kaanib sa iglesia. Pero tandaan ninyo, dapat yung napaanib sa iglesia, tunay na sumasampalataya sa mga aral. Hindi yung nahikayat lang ng material na bagay o nakisama lang dahil mahal niya sa buhay ang nag-akay sa kanya, kaibigan niya yung nag-akay sa kanya, hindi ganoon. Kundi sila man ay nakaunawa ng tunay na aral at sila ay sumampalataya. Subalit sa kasalukuyan nating kalagayan, napipigilan tayo na ipag-anyaya sa mga tao
upang makinig sa mga aral ng iglesia na ginagawa ng mga ministro ngayon. Bakit? Ang iglesia ay maligalig ngayon dahil sa mga suliranin, dahil sa mga katiwalian, sa anomalya na nasumpungan sa mga namiminuno at sa mga ministro sa iglesia. Sila yung nasusumpungan sa paglabag. Kaya, paano natin hihikayatin ang mga tao ng sanlibutan na umanib sa iglesia ni Kristo ngayon? Ang maririnig nila ay mga aral na taliwas na. Mga doktrina na ang aplikasyon ay iba na sa dapat na tamang aplikasyon. Katulad ng ginawa sa panahon ng mga naunang namahal sa iglesia. Pero dahil ba sa nalilimitahan tayo ng kasalukuyang kalagayan ng iglesia, ay hindi na natin magagawa yung pagmimisyon? Hindi na natin magagawa yung pagiging ilaw natin, yung pagiging asin natin ng sanlibutan? Diyan tayo sa kasunod na bilang. Paano pa rin natin magagawa na magsilbing ilaw at asin ng sanlibutan? Ito sagot. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Mga kapatid, kahit hindi pa natin magawa ngayon na ipamahagi ang ating pananampalataya o ipag-anyaya sa iba na sila ay mag-iglesia, maaari pa rin tayong magsilbing ilaw at asin sa kanila sa paraang ipakita natin sa kanila ang ating mabubuting gawa. Kaya nga sa kabila ng kasalukuyan nating kalagayan na ang marami itiniwalag ng di makatarungan ng kasalukuyang mga namiminuno sa iglesia, ay dapat tayong magpatuloy sa pagbabagong buhay. Paano yun? Mabuhay tayo ng ayon sa mga aral o mga kautusan ng Diyos na ating tinanggap. Halimbawa, kapag nakita nila na nananatili kayong gumagalang sa inyong mga magulang, sa mga nakatatanda sa inyo, makikita nila yung pagkakaiba nyo bilang mga iglesia ni Kristo sa ibang mga kabataan. Sapagkat maraming mga kabataan sa sanlibutan ay patitigas ang ulo. Pasuwayin, hindi nakikinig sa kanilang mga magulang. Pero kayong mga iglesia ni Kristo, kahit bata pa kayo, sapagkat kayo ay nakakarinig ng mga aral at hinuhubog kayo ng inyong mga magulang sa mga tamang aral, sa tamang pag-uugali at pamumuhay, pagka ang nakita sa inyo ng inyong mga kaibigan, ng inyong mga kaklase, ng inyong kapwa-bata, pasunurin kayo sa inyong mga magulang, nagsisilbi na kayong ilaw sa kanila. Hindi kayo gumagawa ng anumang masamang bagay. Ang sabi ng Biblia, kanilang luluwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Masasabi nilang, iba ang mga iglesia ni Kristo. Sapagkat maayos ang kanilang pamumuhay. Matuwid ang kanilang mga lakad. Yun ang dapat makita sa atin. Nakalulungkot nga sa nangyayari ngayon sa iglesia na ibang imahe ng iglesia. Sapagkat nasumpungan sa mga kaanib, sa pangunguna pa naman ng mga tagapanguna at mga ministro, yung iba't ibang uri ng katiwalian at mga kasamaan na nakapipinsala sa imahe ng iglesia. Kaya nga, idinadalangin natin sa Diyos na ibalik na niya ang iglesia sa banal at maayos na kalagayan. Wakasan na niya ang mga kasamaang nangyayari sa iglesia para mabalik na ang iglesia sa dati nitong banal at maayos na kalagayan. Ano bang higit sa lahat
Yan tayo sa kasunod na bilang. Ang mabuting ibubunga ng pamamahagi natin ng tunay nating pananampalataya sa ating kapwa. Ito sagot. Sahin natin. Ang pamamahagi ng ating pananampalataya sa ating kapwa ay katumbas ng pag-agaw natin sa kanila sa apoy o ng pagliligtas sa kanila sa dagat-dagatang apoy. Yan ang napakabanal na layunin. Kung bakit ang mga tao ng sanlibutan dapat madala sa iglesia. Pag-aralan natin sa simula, ang iglesia, ang mga kaanib, ginawang ilaw, ginawang asin. Para magliwanag, para alisin sa kabulukan ang sanlibutan. Hindi kasi maliligtas ang sinuman pagka nasa kadiliman pa. Pagka nasa kasamaan pa o alipin pa ng kabulukan, kailangan silang maalis sa kalagayang yon. At para mangyari yon, kailangang matanglawan sila ng mga aral ng Diyos. Tayo ang kakasangkapanin ng Diyos para sila ay maliwanagan. Pagka sila'y naliwanagan, ano katumbas nun? Naagaw na natin sila sa apoy. Alin yung apoy na tinutukoy? Yung dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, huwag nating kalilimutan. Tungkulin natin sa Diyos bilang ilaw ng sanlibutan at asin ng sanlibutan na ipamahagi ang ating pananampalataya o akayin ang tao sa iglesia ni Kristo. Kaya meron kayong mga mahal sa buhay na hindi pa kaanib sa iglesia, ipaunawa natin sa kanila ang mga aral ng iglesia. Kaya walang masama na akayin niyo sila sa pakikinig sa EGM, sa pagdalo sa EGM, upang dito marinig nila yung mga dalisay na mga aral ng Diyos. Sumasampalataya tayo na sa takdang panahon ng Diyos, ibabalik niya ang iglesia sa banal at maayos nitong kalagayan. Pag nangyari yon, ang lahat ng mga bagay babalik na sa normal. Katulad ng nangyari noon sa panahon ng sugo at ng naunang namahala. Sa panahong iyon na maayos ng iglesia, muli nating magagampanan ang lahat ng mga pananagutan o tungkulin nating kaloob ng Diyos, kabilang diyan ang pamamahagi ng ating pananampalataya sa ating kapwa. Nawa ay naunawaan ninyo ang mga katotohanan ito, maging kasangkapan tayo para sa kapakanan ng kaluluwa ng mga tao, ng sanlibutan, lalo na ng mga mahal natin sa buhay. Bago tayo manalangin, basahin natin muli ang paksa ng ating leksyon. Ang pamamahagi ng ating pananampalataya. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyo sa liwanag ng iyong mga aral. Nais mo na ang mga anak namin, ang mga kabataan, magsilbing ilaw din, asin ng sanlibutan, upang ang mga tao maakay namin sa liwanag at magtamo ng pangako mong kaligtasan. Ama, sa kasalukuyang kalagayan ng iglesia at sa kasalukuyang kalagayan ng marami sa amin, hindi namin magawa na dalhin ang mga tao sa iglesia. Subalit sumasampalataya kami, darating ang takdang panahon mo na ibabalik mo ang iglesia sa dati nitong banal, maayos at maluwalhating kalagayan. Nasasabik na kami na dumating ang mga sandaling yun para mabalik na kami sa dating paraan ng paglilingkod at pagtupad ng aming tungkulin. Pangako namin sa iyo, mabubuhay kami ng matuwid, malinis, sa harapan mo, sa harapan ng mga tao ng sanlibutan ito,
upang makita nila ang pagkakaiba ng tunay na iglesia ni Kristo. At dumating ang panahon, mahikayat din sila sa tunay na pananampalataya. Patuloy mong basbasan ng mga anak namin, lumaki silang mananampalataya, maging mabubuting Kristiyano, ibinubuhay ang iyong mga aral upang maging kasangkapan din sila sa pag-akay ng marami sa paglilingkod sa iyo. Panginoong Hesukristo, salamat po sa lagi mong pagpatnubay sa amin, sa pagkakaloob mo ng tunay naming pananampalataya. Pangako namin, pakamamahalin namin ang iglesia. Aakayin namin ang aming kapwa, lalo na ang aming mga mahal sa buhay, upang makasama namin sa loob ng iyong iglesia. Ama, tumitiwala kaming dininig mo ang aming panalangin, ganap mong ipinatawad ang aming mga kasalanan, pinagpala mo kaming lahat, ginawad mo sa amin ang iyong mahalagang basbas, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.